Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ang kaligtasan at maayos sa biyahe ng ating mga kababayan sa Semana Santa. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, asahan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na inspeksyon sa mga terminal, pantalan at paliparan, lalo't marami ang uuwi sa kani-kanilang probinsya. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of Transportation at iba pang attached agencies na ipaigtingin ang kanilang pagmomonitor sa mga pampublikong lugar. Kaugnay nito, mahigit 40,000 pulis ang ipapagkalat ng Philippine National Police upang siguraduhin ang seguridad sa nalalapit na Holy Week. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na nagkakaroon din pa rin. Hindi natin maiiwasan na mayroong mangyayaring mga aksyon, mga krimen at hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng Pangulo, hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan, hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga monitoring at ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Naihatid na sa mga kinauukulang tanggapan ng COMELEC ang mga transmission devices, solar panels sa ating pangkagamitan na gagamitin sa iba't ibang lugar sa Davao Region. Ayon sa Regional Election Director ng Region 11, kabilang sa mga ito ang 53 na Starlink units, 56 solar panels at 56 batteries. Mahigpit itong binabantayan ng PNP, COMELEC at iba pang political party observer. Samantala, patuloy ang panunuyo ng mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Apayao. Bumisita si Senador Francis Tolentino. Susi raw sa pagpapaangat ng kalidad ng pamumuhay ang mahusay na lokal na pamamahala. Habang sa Lanao del Norte, bumisita naman si senatorial candidate Manny Pacquiao bilang bahagi ng kanyang advokasya. Isusulong raw niya ang kapakanan ng mga mahihirap, libreng pabahay at karagdagang tulong sa mga biktima ng kalamidad, trahedya. Binigyan din niya ang pagpapaunlad ng mga infrastruktura sa rehiyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, giklaro sa Digos City Police Station nga gibalikan sa iyang inahan ang 4 anyos nga batang babae niini nga anak nga unang gireport nga nabilin sa minibus terminal sa Digos City netong Abril 4 ning tuiga. Nasayrang nag-viral sa social media ang gi-upload nga video bahin sa presensya sa usa ka bata sa bus terminal. Butang nga gi-report dayon sa usa ka concerned citizen sa kapulisan. Sumala sa Digos City Police Station, mibalik ang inahan sa samang adlaw. Nasayang pagkauman nga niadto sa comfort room ang inahan. Ni sakay dayon kini sa bus hinungdan nga nabilin ang iyang anak sa terminal. Giklaro sab sa otoridad nga walay kasong atubangon ang ginikanan tungod kay wala gituyo ang pagbilin sa bata. Sikop sa otoridad ang upat ka mga individual atol sa buy-bus operation nitong Abril 5 ning tuiga sa Purok 3, Barangay Kinura, Kalilangan, Bukidnon. Dinasakmit kanila ang anaa sa kapin 500 grams sa gituang shabu nga dunay kinitibuk ang kantidad nga kapin 3.6 million pesos. Ang usa ka dinakpan nag-edad og 22 anyos nga residente sa giingong barangay Samtanga. Duna sab 39 anyos nga residente sa Purok Masagana, Barangay Magugpo West, Tagum City. Samtang ang duha ka dinakpan sab residente sa Agusan del Norte ug sa Panabo City, Davao del Norte. Ang mga dinakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.